Dad, anak mo ba talaga ako? Dad, tao rin ako. At hindi ko hahayaang pilitin mo akong bayaran ang utang na dulot ng kapatid ko. Ano bang ginawa ko? At kayang-kaya mo akong ipambayad sa utang nyo? Sumasagot ka pa ha? Ano, hindi mo kami kayang tulungan na pamilya mo? Wala kang kwentang anak pagkatapos ka naming palakihin. Nang sampalin siya ng kanyang ama, naramdaman niya ang pag-init ng kanyang muka at pangilid ng luha sa mata. Naninikip ang kanyang dibdib at pilit niyang pinipigilan ang mga luhang gustong kumawala sa sulok ng kanyang mga mata. Hindi siya makapaniwala na sinampal siya ng daddy niya dahil gusto nitong bayaran ng utang sa isang mayaman na lalaki sa pamamagitan ng pagbibenta sa kanya. Napuno ng hinanakit ang kanyang dibdib habang nakatingin sa kanyang ama. Nagalit na nakatingin sa kanya. Dad, hindi ko maintindihan kung bakit ka nagkakaganyan. Ikaw, huwag kang maging makasarili, Jillian. Alam mong may sakit sa puso ang kapatid mo. Hindi mo ba naiintindihan yon? At ikaw lang maaasahan namin para mabayaran ng $10 milyong na utang natin kay Boss Miko. Sigaw ni Mayor Lucas sa kanyang anak habang kinakaladkad ito palabas ng kanilang bahay. Dad, nakikiusap ako sa'yo. Huwag mong gawin sa akin to. Mommy, please, tulungan mo ako. Humihikbi at nagmamakaawa si Jillian nang hilain siya ng bodyguard ng kanyang ama palabas ng gate na labag sa kanyang kalooban. Ngunit ang kanyang ina, sa gitna ng pagpapamanicure sa sala ng pamilya, ay tila hindi pinapansin ang mga sigaw ng kanyang anak at para bang wala man lang itong narinig. Habang nakaupo sa sasakyan, hindi mapigilang humagulhol ni Jillian. Simula pagkabata, siya na ang palaging nagtatakip sa mga pagkakamali ng kanyang nakatatandang kapatid. Kahit laruan ang usapan, dapat munang makuha ng kapatid niya bago siya. Lagi siyang pinapagalitan ng mga magulang niya dahil hindi niya alam kung paano pakikitunguhan ang ugali ng kapatid niya. Lagi nilang sinasabi na may sakit ang kanyang ate. Hindi katulad niya na wala. Wala na ba siyang ibang choice kundi bayaran ang utang ng kanyang ama? Maya-maya ay huminto ang kanilang sasakyan sa isang pribadong isla. Inangat niya ang mukha at mabilis na pinunasan ng kanyang mga luha habang nagpapasulyap-sulyap sa paligid. Sa unahan nila ay nakita niyang isang malaking karatula na may nakasulat na Isla de la Promesa na nangangahulugang The Promise Island. Lumabas ka nga at ayusin mo yung mukha mo kung ayaw mong masampal kita ulit. Ayokong mapahiya sa may-ari ng islang to. Sigaw ni Mayor Lucas sa kanyang anak habang kinakaladkad ito palabas ng sasakyan. Napangiwi si Jillian nang humigpit ang hawak ng ama sa kamay niya. Pakiusap, Dad. Please, gusto ko nang umuwi. Pangako, tutulungan kitang mabayaran ng utang mo kapag hindi mo ako binenta. May trabaho ako ngayon at makakahiram ako ng pera sa opisina. Umiiyak na naman siya habang nakakapit sa pintuan ng kotse. Tumangging sumama sa kanyang ama. Itinaas ng kanyang ama ang kamay para sampalin sana siya. Ngunit napatigil ito nang makitang tumalima na siya sa paglalakad. Wala siyang magawa kundi ang sundin ito kahit labag pa sa kanyang kalooban. Hindi man umubra ang pagmamakaawa sa kanyang ama, umaasa siyang papayag ang lalaking nagbabalak bumili sa kanya at pakawalan na lang siya. Nang bumaling sa kanyang ama, naabutan pa nito ang pagmamaktol niya habang nakasunod sa likuran nito. Biglang napatigil ang kanyang ama at sinigawan siya. Jillian, ayusin mo yung pagmumukha mo. I'm telling you, for sure, kapag hindi ka namin naibenta ng mommy mo, at kapag nagmukha akong masama sa harap ni Boss Nico, sasamain kapag uwi ko. Dahil sa sinabi ng kanyang ama, ay muli niyang pinigilan ng sarili na umiyak. Pakiramdam niya ay wala na itong pakialam sa kanya dahil sa mga pagbabanta. Hindi nagtagal ay pumasok na sila sa malaking gate. Ilang metro lang ang layo nito sa tabi ng dagat. Tila inaasahan ng gwardiya ang kanilang pagdating dahil agad silang pinapasok. Nagulat siya sa ganda ng buong mansyon na bumungad sa kanya. Sa TV drama series lang niya nakita ang magagandang tanawin na kapalibot sa villa. Good morning, Boss Noah. Nasa loob ba si Boss Mike? Sinubukan ni Mayor Lucas na kausapin ng magalang ang lalaking sumalubong sa kanila nang pumasok na sila sa gate. Kanina ka pa niya hinihintay sa opisina niya sa taas. Sagot ni Noah, underboss ni Miko Valdalion na pinagkakatiwalaan niya. Sumunod ka sa akin sa taas. Iyahatid ko na kayo. Ganun pa man, medyo galit ang amo ko. Patuloy nito.
Dahilan para biglang mamutla ang mukha ni Mayor Lucas. Boss, nandito na po si Mayor Lucas. Anunsyo ni Noah habang kumakatok sa nakasarang pintuan. Let him in. Dahan-dahang binuksan ni Noah ang pinto ng opisina ng kanyang amo. Pagkapasok nila, lumingon si Jillian sa kanyang ama at napansin niyang namumutla ito sa pagkabalisa. Nagtataka pa rin siya kung bakit pinagpapawisan ng malamig ang kamay at noo nito nang pumasok sila. Naibaling niya ang tingin sa lalaking nakaupo sa harap ng table nito, abala sa pagpirma ng mga dokumentong nakatambak sa kanyang lamesa. Nagtataka siya kung bakit natatakot ang kanyang ama sa lalaking to, gayong hindi naman nakakatakot ang mukha nito. Nahulaan niya ang lalaki ay 24 na taong gulang lamang. Ang mukha nito ay may perpektong hugis. Malalim ang dimple niya sa kanang bahagi ng pisngi. Mahabang pilik mata at napakatangos ng ilong. Siya ang tipo ng lalaki na hindi niya maikukumpara sa mga gwapong lalaking artista na madalas niyang makita sa TV. Napakagwapo. Masasabi niyang he is Adonis, the Greek god. Kahit simpleng puting t-shirt lang ang suot niya, nahapit sa nag-umpukan na muscle sa kanyang bisig. Flawless ang bawat pulgada ng kanyang katawan. Sigurado siyang luluhod ang sino mang babae sa harap nitong Adonis para lamang matikman ang yakap at halik nito. Hindi siya perfectionist, pero masasabi niyang nalampasan ng lalaking ito ang kanyang inaasahan. Kahit hindi ito nakahubad, masasabi niyang may 5 pakete ng abs ito sa tiyan. Siya naman ay hindi ipagpapalit sa lalaking ito ang matagal na niyang nobyo. Hindi man perpekto ang boyfriend niya, pero mahal niya ito at malapit na silang ikasal. Naghihintay lang siya ng tamang pagkakataon para mag-propose ito sa kanya. Dala mo na ba ang pera? Seryosong tanong ng lalaki habang nakatuon pa rin ang atensyon sa mga papeles na pinipirmahan niya. Boss Miko, makikiusap sana ako kung pwedeng. Itong anak kong babae na lang ang gawin kong pambayad sa $10 milyong na inutang ko. Biglang natigilan si Miko dahil sa sinabi ng mayor. Umangat siya ng muka upang tignan ng babae. Sandali silang nagkatitigan na dalawa. Nakaramdam ng kaba si Jillian nang makita niya ang galit sa berdeng mga mata nito. Ngunit hindi siya nagpahalata. Takot na ang kanyang ama sa lalaking to. Hindi pwedeng pati siya ay magpapadala na rin sa kanyang emosyon. Alam mo, Mayor, hindi ako nakikipagbiruan sa'yo. Ano naman ang gagawin ko sa babaeng yan? Kahit ibenta ko pa ang katawan niya sa high-end na club, hindi pa rin sapat upang mabayaran niya ang malaking halaga na inutang mo. Pera ang inutang mo sa tauhan ko na tinapos ng anak mo. Kaya pera din ang dapat mong ipambayad. Hindi ako tumatanggap ng babae. Kaya alisin mo na yung anak mo sa harapan ko. Teka, Boss Miko, nagmamakaawa po ako. Wala po kaming pera na ganun kalaki. Kung gusto niyo po, luluhod pa kami ng anak ko sa harapan niyo ngayon para patunayan na nagsasabi ako ng totoo. Muntik nang ma-out of balance si Jillian nang bigla siyang hinila ng kanyang ama upang lumuhod rin kasama nito. Sa tanang buhay niya ay wala pa siyang ibang niluhuran kundi ang Diyos lamang. Para sa kanya, hindi naman Diyos ang lalaking to para lumuhod sila ng kanyang ama. Habang nakaluhod silang dalawa, nagngingit-ngit ang kanyang kalooban na tumingin sa lalaki na parang walang pakialam dahil nakatuon pa rin ang atensyon nito sa mga pinipirmahan na papeles. Mayor Lucas, alam mo naman palang wala kang pera na ganun kalaki. Bakit ang lakas pa ng loob mong pumasok sa kasino ko upang maglaro? Tauhan ko ang pinagkakautangan mo ng pera at binawian ng buhay ng anak mo. Ngayon, kailangan mong ibalik sa pamilya niya ang pera na inutang mo. Kung hindi, sapilitan kong ipapakulong ang anak mo at babawasan ng 1 daliri ang iyong kamay. Pero boss, naubos na kasi ang pera namin pagkatapos naming matalo sa sugal. Ang pera na hiniram ko. Tanging itong anak ko na lang talaga ang pwede kong ibigay. Nagpupuyo sa galit si Jillian nang marinig mula kay Miko. Napuputulan nito ng 1 daliri ang kanyang ama. Hindi kasalanan ng daddy ko kung maluloko ang tauhan mo na nagbabantay sa kasino. Alam na niyang wala ngang pera ang daddy ko eh. May pakagat pa siyang nalalaman sa pera niya para mas lalong ibaon ng ama ko sa utang. Kaya yun ang napala niya. Shut up! Singhal ni Mayor Lucas sa kanyang anak. Siniko pa niya ito sa tagiliran upang tumigil na ito sa pagsasalita. Hindi mo ba alam kung sino siya? Siya si Boss Miko Valdelion. 1 pitik lang ng kamay niya. Hindi na tayo makakalabas dito ng buhay. Galit niyang binulungan ng anak upang ipaalam dito
kung anong klaseng tao ang binabangga nila. Natatakot siya sa posibleng gawin ni Miko. Kilala ito sa pagiging Demon King pagdating sa mga taong kalaban niya. Imbes na makalabas sila ng kanyang anak sa islang ito na kumpleto pa ang katawan, baka lalabas na talaga silang dalawa na kulang ang paa o daliri dahil sa kagagawa ng kanyang madaldal na anak. Kasalanan niya rin, hindi niya sinabi sa kanyang anak kung paano magalit ang isang Miko Valdalion. Kapag sinabi niya kasi, baka lalong hindi papayag ang kanyang anak na sumama. Tama nga ang hinala ni Mayor Lucas dahil biglang tumayo si Miko mula sa kanyang upuan at halata na nagpipigil ito sa galit habang papalapit sa kanyang dalawa ng anak niya. Nakapamewang pa ito habang nakatitig sa kanyang anak. Animoy gustong kainin ito ng buhay. Boss, ako na po ang humihingi ng kapatawaran sa sinabi ng anak ko. Hindi niya po kayo kilala. Kung ayaw niya po sa kanya na bayad sa utang ko, uuwi na lang po kami. Babalik na lang po ako dito kapag nakahanap na ako ng pera. Nagmamakaawa muli ang mayor upang magbago ang isip ng binata. Bahagyang lumuhod si Miko upang pumantay sa harap ng dalaga. His looks were mocking while raising Jillian's chin. No, huli na ang lahat, Mayor. Masyadong matalas ang dila nitong anak mo. Kung hindi pala niya ako kilala, pues magpapakilala ako. Madiin na wika ni Miko. Amoy na amoy ni Jillian ang nakakahumaling nitong hininga na dumadampi sa ilong niya. Pakiramdam niya ay nanunuot sa loob ng kanyang katawan ang kakaibang fresh aroma na galing sa bawat bigkas ng mga labi nito. Naaakit pa siya sa kaputian at pantay-pantay na ngipin nito na halatang inaalagaan talaga. Gayunpaman, makikipagtagisan pa rin siya ng matalim na tingin sa binata. Hindi siya natatakot sa malamasamang aura nito. Tutal, ganoon din naman ang mangyayari. Patayin man siya nito, at least mamamatay siyang lumalaban. Naniningkit ang mga mata ni Miko habang nakikipagtagisan ng titig sa dalaga. Buong buhay niya ay hindi siya tumitingin sa babae, kahit ang sumulyap man lamang sa mga ito. Ngunit ngayon, hindi niya alam kung bakit niya inaaksayahan ng panahon ang babaeng ito sa harapan niya. Sa naaalala niya, ito pa lang ang tanging babae na hindi takot kapag kaharap siya. Halos lahat ng mga babae ay nagmamakaawa ng atensyon niya. Isang singhal niya lang, umaalis na ang mga ito sa kanyang harapan. Gusto yata nitong maranasan kung paano ako magalit. Sa loob-loob niya, muli niyang binaling ang mukha nito paharap sa kanya. Hindi mo ba alam? Dahil sa ama at kapatid mo kung bakit namatay ang isang tauhan ko. May pamilya din siya. Paano mo masasabing tama lang ang ginawa ng kapatid mo na pagpatay sa kanya, ha? Bakit? Sinabi ko ba na tama ang ginawa ng kapatid ko? Hindi ko alam na makitid pala ang utak mo, Mr. Valdalion. Ang ibig kong sabihin, dahil sa panluloko ng tauhan mo, kaya yun ang nagudyok sa ate ko upang tapusin siya. Kung tutuusin, ikaw ang dapat nasisihin sa nangyari sa tauhan mo eh. Dahil hindi mo sila tinuturuan ng tamang patakaran sa loob ng kasino. O baka naman ikaw ang nagturo sa kanila upang manloko ng mga customer nyo. Nagpipigil sa galit si Miko. Hindi niya alam kung bakit nanggigigil siya sa talas ng dila ng babaeng kaharap niya. Kung tutuusin, pwede niyang utusan si Noah upang kaladkarin ang mag-amang ito palabas ng kanyang opisina. Ngunit nagpupuyos ang kanyang kalooban dahil hindi niya magawa ang sakta ng babae. Gusto niya itong gantihan at parusahan, ngunit hindi niya alam kung paano. Hanggang sa mapadapo ang kanyang paningin sa nakaawang na labi nito, na kanina pa niya gustong durugin dahil sa sobrang kadaldalan nito. Nangigigil niyang hinawakan ng batok ni Jillian at marahas na tinawid ang pagitan ng mga labi nila. Mapagparusa ang paraan ng paghalik niya dahil may kasama itong pagkagat sa labi ng dalaga. Gusto niyang iparamdam dito na masama siya kapag nagagalit. Wala siyang pakialam kung nakatingin man ang ama ng babaeng to at isipin na binababoy na niya ang kanyang anak. Pilit namang nagpupamiglas si Jillian at persahang tinutulak si Miko. Ngunit parang pader ang katawan nito. Hindi man lang nakaramdam habang tinutulak niya. Mas lalo pa nitong pinapalalim ang paghalik sa kanya na may kasamang parusa. Nalalasahan na niya ang dugo mula sa kanyang labi, dulot ng pagkagat nito, hanggang sa magkaroon siya ng pagkakataon upang kagatin din ang labi ng binata. Nagtugumpay naman siya dahil agad siyang binitawan ni Miko nang makaramdam din ito ng sakit. Kanya-kanya silang nagpahid ng dugo sa kanilang mga bibig habang hindi pa rin humihiwalay ang mga matatalim na tingin nila sa isa't isa. Ngunit isang bagay ang biglang ginawa ng dalaga sa binata. Dahilan upang masindak ang lahat
at hindi makapaniwala sa kanilang nakita. Pwe! Nasindak si Noah na nakamasid lang sa kanilang dalawa mula pa kanina. Nang makita niyang biglang dinuraan ni Jillian si Miko at tumama talaga ito sa pisngi ng boss niya. Maging si Mayor Lucas ay hindi makapaniwala sa ginawa ng kanyang anak. Nanginginig ang buo niyang katawan. Alam niyang katapusan na nila ng anak niya ngayon. Napapikit na lang siya at taimtim na nagdarasal. Tinawag na niya ang lahat ng mga santo na naisip niya upang tulungan sila ng anak niya na makatakas sa islang ito. Nagsisisi talaga siya kung bakit dinala pa niya ang batang to rito. Alam naman niyang maikli ang pasensya nito at napaka-hyper ng ugali. Siguradong sinusumpong na naman ito ng tantrums niya dahil hindi niya ito mapipigilan kapag nagagalit. Simula pa pagkabata ay may tantrums na ito at nadala ang ganong pag-uugali hanggang sa paglaki niya. Yun din ang dahilan kung bakit hindi sila magkasundo ng ate niya. Madalas silang mag-away na magkapatid dahil may tantrum si Jillian at mayroon namang obsessive-compulsive disorder or OCD ang ate niya. Ngunit sa kanilang dalawa, ang ate niya ang laging binibigyan nila ng pabor dahil may sakit ito sa puso. Nanilisik ang mga mata ni Miko habang pinapahid ang laway ni Jillian na nagkalat sa pisngi niya. Nangigigil na talaga siya sa sobrang pagtitimpi ng kanyang galit. Isa lang nasa isip niya ngayon upang makapaghiganti. Biglang sumilay ang demonyong ngiti sa labi niya. Gusto mo talagang i-challenge ang pagiging lalaki ko, woman. Sige, pagbibigyan kita. Tumayo siya at binalingan si Mayor Lucas. Umuwi ka na at wag ka nang magpapakita sa akin. Mula ngayon, bayad ka na sa utang mo, kapalit ng buhay ng anak mo. Singhal niya sa alkalde. Maraming salamat po, Boss Miko. Napaiyak si Mayor Lucas sa sobrang tuwa. Mabilis siyang tumayo at patakbong lumabas ng pintuan sa takot na baka magbago pa ang isip ni Miko. Nang makita naman ito ni Jillian, ay mabilis siyang tumakbo at sumunod sa kanyang ama. Ngunit hindi pa man siya nakakaabot sa pintuan nang mabilis siyang dinampot ni Miko at sinampay sa balikat nito na parang bata. Akala mo makakatakas ka sa akin? Ginusto mo to, di ba? Sinagad mo talaga ang pasensya ko, babae ka. Galit na wika ni Miko habang binubuksan ang pintuan ng malaking silid. Nakatabi lang ng sariling silid niya. Loko ka! Bitawan mo ako! Daddy! Please! Tulungan mo ako! Huwag mo akong iwan! Daddy! Umiiyak na sigaw ni Jillian habang hinahambas at sinasabunutan ng buhok ni Miko. Kahit puno na ng kalmot ang mukha ng binata, ay hindi pa rin niya binibitawan ng dalaga. Galit niya itong hinagi sa malaking kama. Nanilisik ang kanyang mga mata na hinawakan ng dalawang kamay ni Jillian at nilagay yon sa taas ng ulo ng dalaga. Muli na naman niya itong pinarusahan ng halik at kahit anong pagpupumiglas ni Jillian, walang panama ang lakas niya sa lalaking nakaibabaw sa kanya. Sa tuwing nanlalaban siya, ay mas lalo nitong pinaparusahan ang labi niya. Nang maramdaman ni Miko na huminahon na ang dalaga, unti-unti na ring nag-iba ang paraan ng paghalik niya. May kasamang pagsuyo na ito at nadadarang siya sa tamis ng mga labi ng dalaga. Hindi alam ni Miko na yun lang ang tamang pagkakataon na hinihintay ni Jillian upang kagatin muli ang ibabang labi ng binata. Napamura si Miko nang malasahan ng dugo mula sa labi niya na dulot ng pagkagat ni Jillian. Galit niyang tinapunan ito ng masamang tingin. Hindi niya alam kung bakit naisipan pa niyang hindi pa kawala ng babaeng to, na walang ginawa kundi ang ubusin ang pasensya niya. Sa buong buhay niya, ngayon pa lamang niya naranasan na hindi alam kung paano kontrolin ang sitwasyon. Tanging ang babaeng ito lamang ang may kakayahan na kontrolin siya. Ngunit hindi siya papayag. Kailangang mapasunod niya ang babaeng to sa lahat ng gusto niya. Kaya siya pumayag sa kagustuhan ni Mayor Lucas ay dahil plano niyang pahirapan ng babae. Ngunit parang gusto niyang magsisi dahil siya yata ang pinapahirapan nito. Akala mo ba makakatakas ka? Wrong move, woman. Bangungot ang ibibigay ko sa buhay mo. He paused in his fury before turning away from the girl and slamming the door shut. Mangiyak-iyak na tumakbo si Jillian sa pintuan nang makitang nakalabas na ang binata. Ngunit nilock nito ang pinto. Inikot ng kanyang paningin ang buong silid at nakita niya ang bintana. Agad niya itong pinuntahan at sinuri kung pwede siyang makatakas kung doon siya dadaan. Bumagsak ang kanyang mga luha nang malaman na nakagrills ang window na yon kaya hindi siya pwedeng tumalon. Mabilis naman siyang tumakbo papasok ng bathroom, ngunit nadismaya siya dahil walang bintana sa loob. Masama ka! Hayop! Palabasin mo ako dito!
Nagsisigaw siya habang tinatadyakan ng malakas ang pinto. Nagwawala siya sa loob ng silid na yon. Kung ano-ano lang ang dadamputin niya upang ihagis sa kung saan-saan. Pati salamin ay pinagsusuntok niya nang mailabas niya ang lahat ng galit niya. Lahat ng mga vase at figurines na makakita niya sa loob ay hinagis niya sa pintuan. Wala siyang pakialam kung gaano man kalaki ang halaga ng mga yun. Gusto niyang patayin na lang siya ng lalaki kaysa pahirapan siya. Batid niyang ikinulong siya nito upang makapaghiganti sa kanya. Mas gugustuhin pa niyang lalong magalit ito para tuluyan na siyang pakawalan, patay man o buhay. Sa pagkakataong ito'y hindi na siya natatakot mamatay. Pakiramdam niya, tuluyan na siyang binura ng kanyang pamilya. Wala nang nagmamahal sa kanya. Kung pinahiram lang sana siya ng boyfriend niya ng pera para pambayad sa utang ng kanyang ama, hindi sana ito nangyari sa kanya. Ngunit naiintindihan naman niya ang kanyang boyfriend. Talagang ayaw lang nito na ginagamit ang pera sa pagsusugal. Isa din yata yan sa dahilan kung bakit hanggang ngayon ay hindi pa rin siya nito inaalok ng kasal dahil sa pamilya niya. Sumalampak siya sa kama at umiyak ng umiyak. Hindi niya namalayan kung paano at kung kailan siya dinapuan ng antok dahil agad siyang nahulog sa mahimbing na pagtulog. Samantala, nagpakawala ng malalim na hininga si Miko. Nang makumpirmang tumigil na ang kalabog sa loob ng silid, tinawag niya ang kanyang kasambahay na si Aling Edna. "Senyorito, may kailangan po ba kayo?" Magalang na tanong ni Aling Edna nang makalapit na siya sa binatang amo. "Aling Edna, pakihandaan mo na lang ng pagkain ng bisita ko sa loob ng guest room. Antayin mo muna ang 1 oras bago ka pumasok doon. Baka mamaya anong gawin sa'yo." "Bakit, senyorito? Nananakit ba ang bisita niyo?" Kinakabahan na sagot ng 40 anyos na matanda. "Kapag nagagalit siya, posibleng saktan ka niya. May lahing halimaw kasi ang bisita ko." "Katulad niyo po, senyorito?" Agad na tinakpan ni Aling Edna ang bibig nang mapansin niyang nagkamali siya ng sinabi. Agad siyang namutla nang makita niyang nagkasalubong ang mga kilay ng kanyang binatang amo habang nakatingin sa kanya. Sorry po sir, ang ibig kong sabihin." "Sige na Aling Edna, bumalik ka na sa trabaho mo." Putol ni Miko sa anumang sasabihin pa sana ng matanda. Agad namang tumalima ito at pumunta sa kusina. Nagbuga ng hangin si Miko matapos tumalikod ni Aling Edna. Tama ang sinabi ng matanda. Halimaw din siya kapag nagagalit. Pero bakit sa babaeng yun, hindi umubra ang pagkahalimaw niya?